Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin dalawang bagay mga kababayan. Unahin muna natin yung paalala po. Yung paalala ni Senator Erwin Tulfo dyan po sa DSWD. Kasi po ang DSWD ay meron pong pondo para sa AIX, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, AIX. Bilyon po ang nakalaan na pera dyan. 63.8 billion o na-dyslexic ako. Pakitama na lang po ako, Senator Erwin. Pero nasa around 60 plus billion pesos po yan. Tulong po yan para sa ating mga kababayan na yung sa crisis situation. Okay, meron dyan yung TUPAD, AKAP, saka 4Ps. Isa po yung AIX na merong bilyong pondo. Ngayon, diyan po sa ginawa nilang pagbibigay pondo dyan, meron pong ikipinaloob dyan na restriction. May security measures. Yang mga ayuda na yan. Ang isa dyan sa mga nilagay nilang restriction, yung paalala po ni Senator Erwin, kasi nag-hearing po sila nung Miyerkules, doon po sa Social Development and Urban o whatever sa Senado, na nandun po yung mga DSWD official. Sinasabi niya, itong 2026 budget para dyan sa AIX na yan, o AICS, ay dapat ninyong tuparin. Yung sa BICAM, nilagyan nila ng security measures yan, yung pagbibigay ng mga ayuda. Kasi po darating na naman po ang barangay election at SK election, tiyak babaha na naman ng pera ito. Baka magamit po yan, yung pera na yan, kukunin ng mga LGUs, baka may kasapakat sa DSWD, porsyentuhan, hindi mapupunta sa tamang mga beneficiaries. Hindi magagamit ng tama. Okay, ano po yung restriction or dapat sundin ng DSWD officials? Dapat sa pagbibigay daw po ng ayuda, sa pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan nangangailangan ng tulong, dapat bawal ang politiko, bawal ang kanilang mga representante na nandoon during the ayuda distribution or ayuda payout. Kung saan mang lugar yan, kung sa barangay, city hall, ganyan, sa covered court o wherever na lugar. Kung nag-aayuda ang DSWD, bawal ang mga politiko. Bawal din dyan malamang si mayor. Ganun dapat, politiko yan eh. Barangay kapitan, bawal. Ang pwede lang dyan yung mga pulis. O kaya barangay tanod. Yung magpapasipay ng kaayusan, yung orderly. Yung safe and orderly distribution of the ayuda. Kinakailangan yun, para walang gulo, hindi magulo. Pero kung may politiko at kanilang mga representante, dapat meron diyang provision na penalty. Meron bang penalty, Senator Erwin Tulfo? Hindi kasi binanggit sa balita na sakasakaling may namataan na tauhan ng isang politiko tulad ng sekretarya niya, yung ano niya, taga-bitbit ng bag niya, ganyan, makeup artist niya, it represent her or him. Na namataan doon, bawal yun. You should not be visible on those places o during that event sa pagdi-distribute niyan. Dapat hindi lang sa AICS, kundi sa lahat. Pati yung AKAP, TUPAD, mga ganyan. Alam ko AKAP, wala na yata. Okay, ano pa yung pangalawa na restriction na dapat sundin? Ito dapat totally 100% i-implement ito ng DSWD officials, di ba? Secretary Rex Gatchalian, kailangan i-implementa mo yan. Baka naman may mga nagtatrabaho dyan sa DSWD, sa mga regional nila, by regions naman kasi yan
nasalampikaw na. Ano? Yung natapalan na ng pera, sige, pwede ka na bossing. Wala naman nagbibideo siguro eh. Dapat diyan, Rex Gatchalian, i-monitor mo 'yan. Kasi pag hindi nyo nagawa yan at pag may nakapag-video, may lumabas sa social media, ang puputukan kayo. Kayo na walang pakialam, kayo pala ay mga violator. Ganun lang 'yun. 'Di ba kasi you did not enforce the strict implementation of the clause na bawal ang epal. Bawal ang epal, no, yung anti-epal clause diyan sa distribution ng mga ayuda. Bawal ang physical appearance ng mga politiko and the representative during the ayuda payout. Pangalawa, bawal po yung mga tarpaulins, bawal yung mga mukha nila na nakaposter na nakalagay doon during the ayuda. Bawal, kaya nga anti-epal clause dyan sa ayuda distribution. Kaya sabi ni Erwin sa mga DSWD, make sure you will implement that restriction na nilagay namin, yung safety measures, kasi itong mga politiko na ito magpapasikat during ayuda, akala ng mga tao galing sa kanila yung inaayuda. Hindi po. Ginagamit lang kayo niyan para sabihin nyo, ay ang bait-bait naman ni Mayor. Ay, ang bait-bait ni Councilor. Nandito si Councilor. Ang gwapo-gwapo. Ay, ang gandang kinis ng balat niya. Nako. Ganon di ba? Yung mga na-starstruck. Kaya, boto nyo ulit siya. Huwag nyo kakalimutan, mga kababayan, sa darating na eleksyon, ang inyong lingkod. Yan, andyan po yung mga binigay po sa inyo. Tapos nakalagay dun sa mga biskwit na lata, yung mukha niya. Yung mga konting pabango, nandun yung mga mukha nila, may mga keychain, mukha nila. Yun ang di maganda, mga kababayan. Yun ang tinatawag nyong epal. Sino ang number 1 epal na politiko? Tingnan nyo. Sino? Magbigay kayo ng top 3 na epal. Ng mga nasa Senado yan, mga kababayan. Pag may nagbibigay ng ayuda, nandun siya, galit na galit pa nga siya dyan, yung nag-hearing Bakit din naman nyo sabihin, galing sa akin yun? Pinagalitan pa si Rex Gatchalian, mga kababayan, walang iya. Hindi daw pinapaalam sa mga tao na galing daw sa kanya yung ayuda. Gago, ayan titignan natin yan, Rex Gatchalian, Okay, mga kababayan, yung isa naman, mga kababayan, na ating pag-uusapan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea, no? Kasi po meron po diyan yung mga Chinator, no, mga miyembro ng Senado, siyam po sila na kumakampi sa China. Meron na nga pong dalawa diyan na Chinator na talagang ang kanilang mga pinagsasabi, kanilang mga ibinibigay na naratiba ay yung naratiba ng mga Chekwa, lalong-lalo na yung kanilang bagong China ambassador sa Pilipinas. Yung isang ang senador, sinabi pang okay lang natawagin siyang pro-China. Di pro-China ka, di ba, Robin? Huwag kang magagalit sa akin. Sinamin mo yan. Okay? Ngayon, sabi naman ng Pangulong Marcos, kakampihan ko, pinapalakpakan ko yung mga politiko o mga mambabatas na ipinaglalaban ang ating laban sa West Philippine Sea. Siguro tulad ni Jingo Estrada at yung iba pa na pumirma dun sa resolution condemning the Chinese ambassador to the Philippines. Okay, now eto pa isang mambabatas naman na nagsasabing yung ating pagtuligsa sa mga pinagsasabi nitong mga inchik na ito at yung kanilang mga aggressive behavior sa atin, lalong-lalo na sa katubigan natin dyan sa West Philippine Sea, ay hindi nangangahulugang tayo ay war mongorer. Hindi tayo yung makikipag-away, hindi tayo makikipaggera, hindi tayong takaw sa gera, hindi po. 'Di ba? Hindi natin inisip na makipaggera sa China. Ang gusto natin
sa China ay respetuhin ang arbitral ruling noong 2016 na sinabi ng International Court, ang United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan ang bansang China ay member dyan, na tayo ay binigyan ng karapatan maglayag, maghanap buhay sa ating exclusive economic zone na 200 nautical miles from our nearest coastline. Kung ano man yung i-define natin na nearest coastline, doon po yung magsimula yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Nakapaloob po yan. Kaya yung magsasabing wala tayong West Philippine Sea, ano tawag mo dun sa, ano dapat mo itawag sa EEZ? E di sabihin mo na di West Philippine Sea. Even the Google knows where West Philippine Sea is. Pero itong mga China Tor, they are blind because of what? What they're getting. Tanong nyo, what are you getting from this China narrative? Di ba mga tupad ba kayo? Sabi ni Kiko Pangilinan. Ngayon po, si Jay Kong Hoon ang nagsabi na hindi porket kami tumitindig, tinutuligsa namin yung mga maaanghang na pananalita ng bagong ambasador ng China sa Pilipinas ay hindi nangangahulugang kami ay war mongorer. Kami ay makikidigma. Kami ay mga takaw gera na. Mali ka doon. Kung sino man po ang nagsabi niyan, mali ka doon. Kung maalala ko po si Robin Padilla, sabi niya kung sino pa daw po yung mga tumutuligsa sa China, baka kayo pa yung pro-China. Baka daw pag napikon ang China at nagalit, lusubin daw tayo. Ganun ang mentalidad mo? Napakababaw mag-isip mga kababayan. Sa palagay mo, dagdidlagti tayong lulusubin ng China? E di pumasok sa sagera na ayaw niya sanang mangyari. Tandaan nyo, may mutual defense treaty tayo sa Amerika. Eh yung Taiwan nga na gusto nila lang sakupin, hindi nila masakop, tayo pa. Sa palagay mo Robin, kung mangyari yon, itutuwad na lang namin ng tumbong namin sa amo mong Chekwa? Diba? Ibahin mo ang Pilipino Robin. Resilient ang Pilipino. Sabi nga nila, never say die until the fat lady sings. Ganun po yun. Kayo, yung ang mamatay ng dahil sa inyo, buang bibig nyo lang. Yabang mo lang yun. Ha? Yung sinasabi ni Kong Hong, hindi warmongering ang ipagtanggol mo ang para sa'yo. Hindi warmongerer ang ikaw ay manindigan sa karapatan mo. Hindi warmongering ang ipaglaban mo ang prinsipyo mo. Ganun po yun. Hindi warmongering na kampihan mo ang kapwa mo Pilipino na naninindigan. Parehos kayo ng prinsipyo pagdating sa kasarinlan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tandaan ninyo, buhay ng mga kababayan nating mga mangingisda na kapwa nating Pilipino yang West Philippine Sea. Hindi nyo siguro alam kung paano po ang hirap ng mga mangingisda dyan. Wala silang mahakot na isda sa tubig sa West Philippine Sea dahil pinagbabawalan sila, hinahara sila, patay ang kabuhayan nila. Paano yung pamilya nila? Susuportahan mo ba yon, Robin? Susuportahan nyo ba yung mga China Tor? Hindi. Hahayaan nyo lang. Sasabihin nyo, diplomacy, diplomacy. Well, we're doing that, we're respecting them. Pero tayo hindi ginagalang. Kaya ako po, kinakampihan ko po yung aming 1st District Representative na si Representative Jay Kong Hoon. Alam niya paano hinaharas ang mga kababayan naming Sambalenyo dyan sa West Philippine Sea. Ikaw Robin, alam nyo ba yon? Kayong mga China Tor, alam nyo ba yon? Tandaan ninyo, ayaw natin ng gera, hindi tayo nakikipaggera. Ang gusto lang natin, madinig tayo, irespeto tayo. Diba? Dahil tayo may pinanghahawakang papel, sila wala po. Imahinasyon. O diba? Kaya tama po ang sinasabi ni Jay Kong Hoon. It is not warmongering when you're standing about your principle and your territorial rights. Yung kasarinlan mo. Tama, mali. Ha? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.